Pero actually, nowadays, last 2 weeks po, hindi po ako nakakapag-devotion, hindi ko po kinakausap si Lord, hindi ko siya pinapansin, hindi ko binabasa ang salita niya. As in, parang naging tamad ako, naging kampante ako, naging komportable ako, hanggang sa meron na po akong pinaka-adikan po na isang games. Nag-games po ako, nag-download ako ng mga games kasi gusto ko po makahanap ng escape sa reality. Gusto ko po malabasan ng stress. So, imbis na si Lord ang naging safe space ko, naging, ayun po, naging safe space ko po yung games. Ayun po. Hanggang sa, hindi ko na namamalayan, meron na para siyang ginagawa sa akin. Dahil sa games na yun, ay lalo po ako hindi nagde-devotion, hindi na po ako lumalapit kay Lord, hindi ko na siya pinapansin at pinakausap. So, yung bangungot ko ay napunta ako sa kanto ng San Francisco at may kakilala akong kabataan doon. So, alam niyo po ba yung shop na nagbebenta ng mga pirated CDs po? Yung mga CDs na mga movie galing sa Amerika, tapos pirated yung CD. Ayan. Tapos, meron pong poster doon na parang horror movie. Tapos, inaya ako ng kabataan na yun na, ate, tara, panoorin natin ito, maganda to. Di naman po hindi ko ng horror, pero di ko po alam that moment, parang gusto ko panoorin. Hanggang sa pumasok po ako sa store na yun at pinanood ko yung horror movie. Hanggang sa nakita ko yung sarili ko na parang may salamin sa harap ko, iba yung itsura ko. Na kulay black ang mata ko at lumalabas ng dugo yung mata ko. Na parang bang tinanggalan ako ng mata. So, nakita ko na parang sinaniban na ako ng demonyo. Tapos natakot ako, lumalaban ako sa pangalan ni Jesus, sabi ko, in Jesus name. Kaso dahil nabangungot na ako, hindi ko masabi yung pangalan ni Jesus, pero pinaglaban ko, in Jesus name! Muna ako hanggang sa nanghina yung demonyo sa akin, napalahi ako, nakalabas ako sa store na iyon, at sabi ko, panaginip lang to, nabangungot na ako, kailangan kong gumising. Bigla, nagising ako sa higaan ko, pero naramdaman ko parang hindi pa talaga ako gising. Tapos, syempre, una akong takbuhan, mama ko. Pumunta ako sa kwarto niya, wala si mama, ibang tao nandun, ibang kabataan na naman. Sabi ko, nasan si mama? Ganito yung nangyari sa akin, ganito ganyan. Tapos sabi ng kabataan, wala man mama mo dito. Sabi ko, sino ka? Hindi ikaw si ano nga? Sabi ko, gano'n, nasan mama ko? Ganyan, alam ko na naginip pa rin talaga ako, hindi pa rin magising. Hinahabol ako ng demonyo, na gusto niya ako sasaniban. Tapos ako, sinasabi ko na, in Jesus name! Sabi ko sinasabi ganyan. Pero nagpapapot kasi ako, hirap pa lang, in Jesus name! Hirap akong i-declare ni Lord hanggang sa may nagbulong sa akin, i-declare mo ang 5 confession of the blood of Jesus. Na by the blood of Jesus, I am redeemed, I am forgiven, I am cleansed, I am justified, I am sanctified by the blood of Jesus, in Jesus' name. Sabi ko gano'n. Tapos nagising ako sa tulog ko, sa panaginip ko. Pero tinignan ko yung orasan, nagising ako 4:26 a.m. Pero yung unang alarm ko, 4:30 a.m. Ibig sabihin, hindi ako nagising sa alarm, nagising ako after ko mag-in Jesus name. Tapos natakot ako, tumakbo. Gusto ko saan puntaan si mama, pero nahiya akong gisingin siya, ayokong gisingin siya ng ganong oras. Ginawa ko, pinuksan ko yung ilaw, nagpatugtog ang worship song. For the first time after 2 weeks, nag-pray ako ulit kay Lord. Umiiyak ako. Sabi ko, Lord, ano itong panaginip na ito? Bakit mo ito pinakita sa akin? Bakit ako nagbangungot? Randomly, hindi naman ako marunong na ng horror movie. Sabi ni Lord sa akin, Sena, yung pinanood mong movie, media yan. Part yan ng media. Games, social media, apps, mga makamundong mga bagay, series, K-drama, ano man yan. Na kapag kinuha niya ng oras mo sa amin, kahit walang mali siya doon, kahit walang bastos, kahit mabubuting bagay ang tinuturo ng programa na yan, ng games na yan, o ano pa man. Alam niyo, yung games ko hindi naman ML o ano. Cooking game. Ang cute, di ba? Pero, may Diablo din doon. Muntikan na ako sa liban ng demonyo. Actually, nasa liban na pala ako kasi hindi ko maalis yung sarili ko sa pagiging. Parang na akong robot na wala na akong
sinasayang ko yung oras ko sa Diyos. I cannot imagine myself na nagpe-preach ako sa harapan ninyo, magiging pastor ako, pero nagawa akong ma-addict sa games. Akala nyo mali na bagay, no? Mali sa games. Games na yan, cooking lang yan eh. Pero yun yung dahilan pa na ako nagpe-pray kay Lord. Ginawa ko siyang Diyos sa buhay ko. At pinotektahan ako ni Lord. Sabi sa 1 Kings chapter 19, na hindi daw nagpapakita si Lord. Ayaw niyang magpakita through sa mga signs and wonders. Gusto ni Lord, bumulong lang siya sa'yo in a small, still voice, in a gentle whisper. Dalawang paraan lang tayo matutunan. Mga magulang, paano niyo dinidisiplina yung mga anak niyo? Gusto niyo bang disiplinahin sila ng sinisigaw niyo sila, ng minumura niyo sila, napapaluin niyo sila, napapalayan, kasi niyo pa sila sa bahay nila para lang magising sila sa katotohanan? O gusto niyo kausapin niyo lang sila ng mahinahon at magbago na sila? Para hindi na maubos energy mo. Siyempre, gusto mo na lang kausapin ng anak, huwag mo yung gawin, mali yan. Sabi ng anak mo, opo ma, hindi ko na po gagawin. Tapos na. Pero yung anak ko matigas sa ulo, ulit-ulit niya pang ginagawa yung bawal gawin. Hindi pa rin yung hinugasin yung pinakahugas ng pinggan. Wala kang Diyos, hindi paluin na siya. Kaya ako, inalo ako ng Diyos kahapon sa panaginip ko. Sena, gusto ko lang naman ibulong sa'yo yung mga kailangan mo malaman. Pero, di ba, pinapansin ka kag-gigs mo. Hello, Sena, puro ko, ting. Wala siyang choice kung takutin ako sa panaginip ko. Pero, hindi yun pagtakot lang. Totoo kasi siya. Totoo may spiritual na mundo. Totoo may mga demonyo, may mga multo. Totoo may mga nasasaligan. Totoo lahat yun. At kung di tayo nag-ingat, pag nawala na tayo sa protection ng Diyos, lahat ng kasamaan ng Diablo, sumpa, mapupunta sa buhay mo. Kaya huwag ka magtaka kung bakit biglang naghihirap yung buhay mo. Kasi wala ka na sa protection ng Diyos. Kaya, kung umagang yun, sinabi yung Lord sa akin, didilin ko kagad lahat ng games ko. Tapos umiyak ako, Lord, sorry Lord. Ulit-ulit ako sabi, sorry Lord. Pero wala nung nag-sorry ako sa kanya, naramdaman ko, nandito na ulit si Lord sa akin. Kahit 2 linggo na ako hindi nag-devotion, nandito na siya kagad sa tabi ko. Anak ko, thank you. Kasi nagsisi ka na sa kasalanan mo. Thank you dahil dinidig mo yung games na yan. Thank you kasi hindi ko na kailangan paluin ka kasi ayaw ko rin kitang saktan. Gusto ko lang naman mag-usap lang tayo. So, huwag na natin antayin pang saktan tayo ni Lord para lang gumising tayo sa katotohanan. Kung gusto natin gabayin tayo ni Lord, baguhin tayo ni Lord, simple lang, kausapin natin siya. Pakinggan natin siya. Maglaan tayo ng oras sa Kanya. Mag-focus tayo sa Kanya. Paano ka makikinig sa tao nagsasalita sa harapan mo nagsisilipon ka? Kaya mo ba talaga mag-multitask? Matatandaan mo ba lahat ng sinabi niya? Meron ka rin ibang kausap sa cellphone. Bastos yun. Wala yung attention mo sa Kanya. So once nakakausap natin si Lord, remove every distraction. Tanggalin mo yung cellphone mo. Huwag ka na mag-Bible app. Gamitin yung totoong Bible mo. Pakinggan mo sa Lord. So umaga tahimik. Yung mas maganda sa umaga. Amen? So yun po ang revelation na binigay ni Lord sa akin. At alam niyo po ba, sa 2 linggo yun, sobrang mapayapa yung buhay ko. Dahil kaka-games ko, hindi po yung amen. Mapayapa yung buhay ko, pangit yun. Kaka-games ko, hindi ako ginagalaw ni Satan. Yes, mag-games ka lang. Hindi kita bibili ng problema, mapayapa yung buhay mo. Pero simula nang dinilit ko yung games, nag-sorry ako kay Lord at nag-desisyon na ako, maging productive na ako para kaya gagawin ko na yung pinapagawa niya. Abay, may mga pinadala siya ng mga problema sa buhay ko kahapon na din. Bago yung nangyari nung hapon, meron nagsakta sa akin. Sarili kong pamilya, nakahaway ako, sinasaktan ako. Pinipindot nila yung pride ko. Gusto ko
Jesus, huwag ka mag-react. Do not react to the first month. Maski tapon ko yung pride ko, walang pakilang kung parang talo ako sa mata nila. Basta hindi ako lumaban kasi hindi ko to laban ko ni Lord para sa akin. This battle belongs to the Lord. So I will let the Lord fight for me. One day, magpapabuban yung mga ate ko sa akin. At makikita mo na tama ako, tama ang Diyos na sinundan ko siya, di ko sila sinundan. Amen. Amen. I want you to